4, Module 2. So quarter 4 Module 2 is about finding the trigonometric ratios of special angles. So for our objective, so first, we need to determine the trigonometric ratios involving special angles. Second, compute the numerical values of trigonometric expressions involving special angles. So bago tayo mag-proceed sa our discussion, so let's have a review. So in Module 1, so we discussed about the 6 trigonometric ratios. So namely the sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. Or yung pinaka-maiksing pwede natin tandaan is the SOHCA, TOA, and then the SHO-SHAKAW. So this 3 is the reciprocal of the first 3. So sine for the cosecant, cosine for the secant, and then tangent for the cotangent. So binaliktad lang po yung kanilang mga formulas. So, meron muna tayong isang review about Module 1. So, let's say we have here the right triangle. So, meron pong measure ang kanilang dalawang legs. So, the first one is 5 and then the second one is 12. And then, ang walang value is the hypotenuse. And then, ang instruction is to find the trigonometric functions of the given theta or the angle. So, syempre, bago natin malaman yung 6 trigonometric ratios, so kailangan isolve mo muna natin si letter C or the hypotenuse. So, para ma-solve yan, so ang susundin po natin is the Pythagorean theorem. So, ang formula nun ay a square plus b square equals c square. So, ang a and b natin ay yung dalawang legs, yung c natin is yung hypotenuse. So, ngayon palitan na natin yung value. So, let's say a is our 5, B naman is si 12, and then C will still be C. Kasi yun yung isa-solve natin. So, simplify. 5 square is 25. 12 square is 144. And then C square is still C square. Then, add na natin itong dalawa. So, we have 169 equals C square. Then, after nyan, kukunin lang po natin yung square root ng dalawa. Pag kinuha natin yung square root ng 169, the answer is 13 ang magiging sagot natin. Ito po, pag in-square root natin yan, pareho. So, maka-cancel lang to. Square root naman ng 169 is 13. So, meron na po tayong value dito. C is equal to 13. So, pwede na natin ngayon kuhanin yung 6 trigonometric ratios. So, we have now sine. So, going back dun sa ating shortcut, sine is SO, opposite over hypotenuse. So, with respect to the angle, ang opposite ay si 12. Ang hypotenuse sa 13. Kaya ang sagot natin, 12 over 13. Next, cosine is ka. Ka meaning adjacent over hypotenuse. So, with respect with our angle, ang adjacent sa kanya ay si 5, then ang hypotenuse ay si 13. Kaya ang sagot, 5 over 13. Kay tangent naman, that is TOA. So, opposite over adjacent. So, ang opposite ay si 12, ang adjacent ay si 5. So, 12 over 5. Then, for the cosecant, babaliktaran nyo lang naman si sine. So, magiging 13 over 12. Si secant naman ay kabaliktaran ni cos. So, magiging 13 over 5. And then, ang cotangent is the reciprocal of tangent. So, magiging 5 over 12. So, remember, kaya po natin binaliktad to kasi isang angle lang naman yung pinag-uusapan. So, depende po sa angle. Kung nabago ba siya, hindi nyo po i-reciprocal. Pero since hindi naman nabago yung angle natin, yun pa rin. So, re-reciprocal lang. So, yan po yung diniscuss natin or isa sa part na diniscuss natin sa Module 1. So, now let's have the discussion for Module 2. So, si Module 2 naman is still trigonometric ratios pero this time about sa special angles. So, meron po kasi tayong dalawang special angles. So, the first special angles natin is the 45 by 45 by 90. So, yun po ang 45 by 45 by 90 right triangle theorem. So, meron lang silang dalawang part. We have the legs and then the hypotenuse. Yung leg po natin, since pareho sila ng angle 45 and 45, so yung dalawang legs po nito ay magkamukha lang ng sukat. So, that's why the legs are congruent.
And then for the hypotenuse, para malaman mo yung value ng hypotenuse o yung measure ng hypotenuse, tingnan mo lang ano ba ang sukat ng isang leg. Kasi magkamukha lang naman yan. Kung ano ang sukat ng leg, dudugtungan lang or imumultiply lang natin sa square root of 2. Kaya nga nakalagay dito, the length of the hypotenuse is leg square root of 2. So, ibig sabihin, ano man ang value ng leg o ano man ang sukat ng leg, times lang natin sa square root of 2. Or, dugtungan nyo lang ng square root of 2. So, yun na po yung sukat niya. So, that is for the 45 by 45 by 90. So, congruent ang legs, ang hypotenuse ay leg and then square root of 2. So, next, let's have the 30 by 60 by 90. So, 30 by 60 by 90, right triangle theorem. So, dito naman, meron siyang tatlong parts. So, we have the shorter leg, the hypotenuse, and then the longer leg. So, kailan nyo malalaman kung alin ba ang shorter leg or yung longer leg? Kasi sa hypotenuse, automatic na yun, siya yung nakaslant o yung katapat ng 90 degree. So, para malaman natin ano sa dalawang legs, yung shorter leg, so siya po yung laging katapat ng 30 degree. So, ito po si 30 degree, dito sa illustration, yung katapat niya ay yung side na to. So, ibig sabihin, ito si shorter leg. So, next naman, kung ano yung katapat ng 60 degree, so ito sa 60 degree, ang katapat niya itong side na to, o yung leg na to. So, ibig sabihin, ito yung longer leg. So, yun lang po yung kailangan tandaan. So, shorter leg ay kay 30 degree. Longer leg ay kay 60 degree nakatapat. So, ngayon, paano nyo naman malalaman kung ano yung mga sukat nila? So, let's say, given si shorter leg. Ibig sabihin, may sukat si shorter leg. Para malaman mo ang sukat ng hypotenuse, doblehin mo lang yung sukat ng shorter leg. So, ano man, for example, ang shorter leg ay 5. So, times 2. So, 10. 10 ang sukat ni hypotenuse. So, ganun lang siya. For example, ay 20 ang sukat ni shorter leg. So, times 2, 40. So, yun ang sukat ni hypotenuse. So, ganun po ang gagawin. So, again po, hypotenuse is twice ni shorter leg. So, next, paano naman malalaman si longer leg? Si longer leg naman, kukuhanin nyo lang yung sukat ni shorter leg and then dudugtungan nyo lang ng square root of 3. For example, ang shorter leg ay 5. So, ang longer leg will be 5 square root of 3. O, another example. For example, ang shorter leg ay 13. So, ang longer leg ay 13 square root of 3. So, ganun lang po paano malaman ang mga sukat ng hypotenuse and longer leg. So, again, hypotenuse is twice the shorter leg. Longer leg naman is dudugtungan nyo lang ng square root of 3 sa shorter leg. So, yun po yung ating dalawang special right triangle. So, let's have an example. So, ito po si illustration A. So, meron po tayong ditong unknown value. So, we have x. And this is 45 by 45 degree. Kasi nakalagay naman, ito po, si 45 by 45 by 90 degree. So, ibig sabihin, ano man yung idea ni 45 by 45 by 90, so yun yung gagamitin nating idea. So, di ba ang sabi doon, ang legs ay magkamukha ng sukat. Ang hypotenuse ay dudugtungan nyo lang ng square root of 2, ano man ang sukat ng leg. So, ito po yung mga given. Ang given po ay si x is the hypotenuse as per the illustration. And then, one of the leg has a measure of 6. So, kung ano man po ang measure nitong isang leg na to, so, ibig sabihin, yung pangalawang leg, yun din ang sukat niya. 6 din to. Pwede natin ilagay dito. This is also 6. Ayan. So, next, paano nyo naman malalaman ano yung sukat ni x or the hypotenuse? So, ang sabi doon, ang hypotenuse daw ay dudugtungan nyo lang ng square root of 2 ano man ang sukat ni leg. So, kaya po ganito lang mangyayari. So, the value of x or the hypotenuse will be square root of 2 times 6. Or arrange lang natin yan. So, x is equal to 6 square root of 2. So, yun na po yung sukat ni ating hypotenuse. So, ito na po yung sukat niya. Hypotenuse is equal to 6 square root of 2. So, that is example A. Next po natin, example B ay again 45 by 45 degree angle. So, again, same tayo ng idea na gagamitin. So, idea of 45 by 45 by 90 right triangle. So, kunin muna natin yung information. So, si y, that is our hypotenuse kasi siya yung katapat ng 90 degree. And then, one of the leg
ang measure po ng one of the legs natin ay 5 square root of 2. So, ngayon po, tataka tayo by square root of 2. So, now, let's have the solution. So, sabi natin, hypotenuse is equal to leg, and then dugtungan lang natin ng square root of 2. So, this time, yung leg natin ay mayroong square root of 2 na din. Tapos, dudugtungan pa natin ng isa pang square root of 2. Kasi yun yung nasa formula. So, mangyayari, multiply nyo itong dalawa. Square root of 2 times square root of 2. So, multiply nyo muna yan. So, magiging product niyan, pag minultiply natin ng square root of 2 times square root of 2 will be square root of 4. And then, ano ba yung square root of 4? So, that is 2. Then, pag minultiply na natin, 5 times 2, so we have 10. So, yan ngayon yung value ng y natin for letter B. So, yun po yung example B. Next, example C. So, this time by 30, by 60, by 90 degree angle naman. So, ito yung meron tatlong parts. We have the shorter leg, longer leg, and the hypotenuse. And then, dalawa pinapasolve sa atin. So, we have W and X. So, syempre, given muna tayo. So, for the shorter leg, ang binigay po, so we have the 30 degree. So, di ba sabi natin, kung ano ang katapat ng 30 degree, yun yung shorter leg. So, ang katapat niya ay si W. Kaya siya si shorter leg. So, next, ang hypotenuse naman natin, yung nakaslant o yung katapat ng 90 degree, so letter Z. And then, ang longer leg natin, which is yung katapat ng 60 degree, so siya yung longer leg. Ang measure naman ay 6. So, isa lang po yung may given sa atin, which is the longer leg, and then dalawa yung pinapasok. So, ngayon po, unahin natin sa shorter leg. Kasi bakit sa shorter leg ang unahin? Kasi diba sa hypotenuse, para malaman nyo yan, dodoblehin natin si shorter leg. Eh, wala ka pa namang shorter leg. So, kaya kailangan, isolve mo muna si shorter leg para masolve si hypotenuse. So, let's have the solution. So, ang sabi natin, para malaman ang shorter leg o si W, di ba, ang sabi natin sa definition, longer leg is equal to square root of 3 times the shorter leg. Or, ibig sabihin, kung ano man ang shorter leg, dugtungan nyo lang ng square root of 3. So, ngayon po, meron tayong measure kay longer leg. Ang longer leg ay 6. Ang shorter leg naman natin is si W. So, ito po ngayon naging itsura ni equation. So, next. So, ang next po natin, ayusin lang natin. So, unahin natin isulat si W. Kasi, yun ang mas tamang way paano isulat yung may mga square root. Dapat nasa dulo sila. So, next po natin, we need to divide both sides by square root of 3. So, bakit natin siya i-divide? Para ang matira na lang ay si W na lang. Kasi yun ang concern natin, malaman ng value ni W. So, di ba, gaya ng turo ko sa inyo, pag may katabi pa sila, i-divide nyo doon para matanggal sila. So, ayan. So, bali, makakancel na to. So, next po natin, so ito na lang matitira. Si 6 over square root of 3 at saka si W. Pwede naman pagbalik na rin yan. Okay lang kasi equals naman sila. So, ito po ngayon naging equation na natin. W is equal to 6 over square root of 3. Kaso nga lang, kailangan pa natin i-simplify yung square root of 3 sa baba. So, we need to radical. So, paano natin siya i-radical? I-multiply natin itong 6 over square root of 3 by square root of 3 over square root of 3. So, ibig sabihin, kung ano man yung nasa denominator, i-multiply mo ngayon yung dalawa na yan by square root of 3. Or kung ano man yung denominator na yon para ma-rationalize. So, bale, i-multiply na po natin yan ng diretso. So, 6 times square root of 3 at saka 3, square root of 3 times square root of 3. So, ganun po tayo mag-multiply. So, magiging sagot, so 6 times square root of 3 is 6 square root of 3. Tapos, square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Yan po sagot nun. So, again, square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Ano ba square root of 9? Square root of 9 ay 3. So, kaya po 3 na lang yung nakalagay dito. And then, kung mapapansin, itong dalawa na to ay pwede pang i-simplify. So, 6 divided by 3 is 2 na lang.
Kaya ang value ng W ay 2 square root of 3. So, meron na tayo ngayong value for the shorter leg. So, ang shorter leg is 2 square root of 3. So, pwede na natin ngayon isolve si hypotenuse. So, sabi natin, for letter Z, which is the hypotenuse, para ma-solve yan, kung ano man ang sukat ni shorter leg, dodoblehin mo lang or i-multiply mo lang by 2. So, kaya po itong shorter leg natin na na-solve, ita-times nyo lang sa 2. So, magiging 4 square root of 3. So, yan po ngayon yung value ng letter Z natin. So, meron tayong W at meron tayong letter Z. So, yan po si example letter C. So, medyo mas madali si 45 by 45. Si letter C naman, madali yan kung wala namang square root of 3. Or ang given ay yung shorter leg na. Mas mabilis kasi siya. For example, ang shorter leg mo ay 2. So, di ba ang sabi, para malaman ng hypotenuse, doblehin mo. So, magiging 4. Para malaman mo naman ang longer leg, si shorter leg, tutugtungan mo lang ng square root of 3. So, mas mabilis siya. Kaso nga lang dito kasi, shorter leg yung isa sa nawawala. So, ganun po siya, medyo madali. Try na natin, baka malito pa kayo dyan. For example, another example natin. Ang measure ng shorter leg ay 5. So, shorter leg ay 5. So, si hypotenuse times 2, magiging 10. Si longer leg, magiging 5 square root of 3. So, ganun lang siya. Kapag si shorter leg ang given. So, mas mabilis mag-solve. So, yun po yung ating mga examples. Okay po? So, next. So, meron po tayong 6 trigonometric ratios with respect to the 45-degree angle. Ibig sabihin, may mga eksaktong sagot na agad kahit hindi na kayo mag-calculator. May eksaktong sagot na kapag ang hinahanap ay yung 6 trigonometric ratios ng 45-degree, ng 30-degree, at ng 60-degree. So, ito po siya. Yan. So, ito lang naman mas tatandaan natin eh. Kunyari, ang sin 45. Ang sagot niya is square root of 2 over 2. Dito kasi siya nanggaling. Dun sa SOHCAHTOA. So, di ba nakalagay dito? For example, ito si 45. So, ang kanyang opposite side ay A. Ayan. Ang adjacent side sa kanya ay si A din. So, A. Ang hypotenuse ay A square root of 2. Kasi yun, di ba yung 45 by 45? Ang nakalagay sabi doon, kung ano man ang sukat ng leg, dudugtungan lang ng square root of 2. Kaya siya A square root of 2. Then, since ang susolve natin ay sin 45, so, opposite over hypotenuse. Ang opposite ay A. Ang hypotenuse ay A square root of 2. So, bali, makakancel lang naman to. So, magiging 1 over square root of 2. And then, ang sabi natin, bawal may square root of 2 or may square root sa baba. Kaya, imumultiply pa natin siya by square root of 2, yung numerator and denominator. So, and then, diretso multiply. So, 1 times square root of 2 ay square root of 2. Square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. So, ang square root ng 4 ay 2. Kaya ito yung naging sagot niya. So, ito po ay parang derivation lang kung paano nakuha yung mga sagot. Kaya po pag sinabi nating sin 45, ang sagot ay square root of 2 over 2. Cosine 45, square root of 2 over 2 din. Ang tangent 45 ay 1. Next, ang cosecant 45 ay babaliktarin nyo lang naman to. So, magiging square root of 2. Ang secant 45, ganun din, square root of 2. Ang cotangent 45 naman ay 1. So, ito na po yung mga sagot. Ito mga to. Yung mga nakalagay dyan ay mga solution lang or derivation kung paano siya nakuha. So, yun po yung by 45. Next, by 30 naman, ito naman yung derivation niya or paano siya na-solve. This is simply the solution lang. Pero ang kailangan nyo ng tandaan, pag sinabing sin 30, ang sagot ay 1/2. Pag cosine 30, square root of 3 over 2. Pag tangent 30, square root of 3 over 3 naman. Pag cosecant, reciprocal lang nito. So we have 2. Next, pag secant, reciprocal nito. So ito yung solution niya. Pag nireciprocal mo yan, ang sagot ay 2 square root of 3 over 3.
Ang cotangent 30 naman, pag na-reciprocal nyo to, sagot ay square root of 3. So again po, ito ang mga dapat nyo pong tandaan, yung mga sagot sa 30-degree angle. Pag hinahanap ang sine 30, cosine 30, cotangent 30, so yan po yung mga sagot natin. Next, kay 60-degree naman, so ito naman yung solution niya. So again, same procedure, ito lang yung kailangan yung tandaan. So sine 60 is square root of 3 over 2. Ang cosine 60 is 1/2. Ang tangent 60 ay square root of 3. Ang cosecant 60 is 2 square root of 3 over 3. Ang secant 60 is 2. Ang cotangent 60 is square root of 3 over 3. So, yung tandaan lang po, dito po natin siya kinuha, dinerive. And then, ginamit lang natin yung SOHCA, TOA. So, opposite. Ang opposite ay si A is square root of 3. Ang hypotenuse ay, so yung hypotenuse ito, 2A. Ayan. So, na-cancel lang naman kasi dito yung A. Na-cancel kasi yung A. Kaya naging square root of 3 over 2. So, yan po yung derivation niya. Or in summary, ito po yan. Ayan. Ito yung pinaka-summary niya. For example, tinanong kayo, what is the measure of cosecant 30? So, cosecant 30 is equal to 2. For example naman, tangent 45. So, tangent 45 is equal to 1. Ayun. For example, ay sine 60. Sine 60 is equal to square root of 3 over 2. Or for example, cotangent 30. So, cotangent 30 is equal to square root of 3. So, ito po yung pinaka-summary nung binanggit ko sa inyo kanina ng mga derivation. So, dito po kayo ngayon titingin doon sa susunod nating mga example. So, tingnan natin yung mga examples kung paano ginagamit itong table na to. Ayan. For example, find the exact value of the expression cotangent 60 plus cosecant 60. So, ang gagawin nyo lang naman po ay tingnan doon sa table, ano ba ang value ng cotangent 60? Ano ba ang value ng cosecant 60? Ganun lang naman ginagawa doon. Tingnan natin. So, doon sa table, pag tinignan natin, ang cotangent 60 ay square root of 3 over 3. Ang cosecant 60 naman ay 2 square root of 3 over 3. Since ang nakalagay dito ay plus, so i-add nyo lang yung dalawa. So, square root of 3 over 3 plus 2 square root of 3 over 3. So, since magkamukha naman ang denominator, so hindi na tayo mag-LCD. So, i-add na natin yung nasa numerator. So, isang square root of 3, tapos dalawang square root of 3. So, pag in-add natin, 3 square root of 3 over 3. And then, pwede itong makancel. Kaya, ang magiging sagot na lang ay square root of 3. So, ito na yung sagot natin kay number 1. So, ganun lang. Basta po kung ano man yung nasa given, hanapin nyo lang yung value dun sa table. Okay po? So, yun po yung ating final answer. Next, example number 2. So, determine the exact value of tangent square 45, then sine square 30. Kapag may mga square na katulad ng yan, ang una nyo pong hanapin muna yung tangent 45. Kasi wala naman naka-square doon. Tapos, sine 30. Pag nakuha nyo na yung value, tsaka nyo palang i-square. So, ganun po siya. Try na natin. So, una, referring to the table, ang tangent 45 ay 1. Ang sine 30 naman is 1/2. So, kapag nakuha nyo na yung value, tsaka pa lang natin i-square. So, ang tangent 45 ay 1. So, lagyan natin si square. Next, ang sine 30 is 1/2. O, tsaka nyo palang ilagay yung square. So, 1 square is equal to 1. Then, 1/2 is square is 1/4. So, ito na po yung mag-LCD na tayo. So, ang LCD po niyan ay 4. So, parang 4 times 1 is 4 plus 1, 5. So, kaya po ang sagot natin dito ay 5 over 4. So, meaning ang value nito, ang exact value nito is 5 over 4. So, next, example number 3. So, determine the value of angle theta when cosecant is equal to square root of 2. Ibig sabihin, tingnan nyo dun sa table, sa cosecant. Anong angle ang merong sagot na square root of 2? So, yun po yung magiging answer natin. So, ayan. So, ang sagot po natin ay 45. So, pag tinignan nyo dun sa table, yung cosecant 45, ang sagot niya ay square root of 2.
So, kaya po ang theta natin ay 45 degree. So, medyo mas madali ito. Next. So, nakalagay dito, if theta is equal to 30, so show that cosecant square theta minus cotangent square theta is equal to 1. So, binanggit naman dito na yung theta daw natin is 30 degree. Ibig sabihin, yung dalawang theta na to, papalitan natin ng 30 degree. So, ayan na, pinalitan na natin, 30, 30. And then, tsaka po natin kuhanin yung value nila. Ayan. So, ang value po ng cosecant 30 is 2, and then i-square natin. Ang cotangent 30 naman, ang value niya ay square root of 3. And then, tsaka pa lang i-square. So, ang square ng 2 ay 4. Dito naman, pwede nyo na ito i-cancel. Kasi pag may square root, tsaka may square, kinakancel na lang natin. Kaya 3 na lang siya. So, kapag minus natin yan, 1. So, tugma naman dito, 1 naman talaga siya. So, kaya po, tama yung naging solution natin. Na na-prove natin na equal talaga sa 1 yung number 4. Ayan. So, ayan po yung examples natin kung paano ginagamit yung summary of table ng trigonometric ratios ng special angles natin. So, 30 by 45 by tsaka yung 60. So, yung tatlo na yun. Next, try natin mag-activity. Ayan. So, ito po yung given. So, try nyo po ngayon sa notebook. Ano mga possible answers dito sa, o ano po mga dapat na value ng mga letters na yan. So, ito po R, T, I, G, itong O, yung T, yung E, M, and tapos yung O. So, try nyo po sa notebook ninyo kung saan man, and then post nyo muna to. So, sagutan nyo muna. Pag may sagot na kayo, tsaka nyo ngayon i-play ulit kung makukuha nyo ba yung tamang sagot. Okay, tingnan natin yung sagot. Kay number 1, ang R natin is 8 square root of 2. So, this is 45 by 45. Magkamukha ang legs. Yung R naman, dudugtungan lang yung leg ng square root of 2. So, ang letter T natin ay 8. Kasi magkamukha sila ng sukat. Next, this is 45 by 45 by 90 din. So, ang sukat natin dito ay si 2. Kasi may square root yung ating leg. So, this is also square root of 2. Next, ito naman 60 is square root of 2. Kasi 60 yung isang leg. Next, ang ating hypotenuse ay 15 is square root of 2. Ibig sabihin, itong dalawa ay tig 15. Kaya, kasi dinugtungan lang siya ng square root of 2. Next, number 5. So, we have 3 square root of 2. Then, this is also 3. Therefore, number 6. So, we have square root of 10. Kasi, diba, square root of 5 times yung nilalagay natin is square root of 2, ay siya magiging square root of 10. So, yun po yung first activity natin. Next activity. So, this time, 30 by 60 naman. So, tingnan natin. Again, try nyo sa notebook sagutan itong 6. And then, o kahit 3 lang. Then, after nun, tingnan nyo kung tama yung sagot ninyo. Let's have the answers. So, this is 30. So, ito yung ating shorter leg. Ito, ibig sabihin yung longer leg. So, di ba sabi natin, para malaman ang hypotenuse, doblehin mo yung shorter leg. Ang meron si hypotenuse, wala si shorter leg. Ibig sabihin, ano yung sukat ni shorter leg na pag dinoble mo, 40 ang sagot. So, ibig sabihin, that is 20. So, para makuha si longer leg, si shorter leg, dudugtungan lang natin ng square root of 3. So, kaya po siya 20 square root of 3. Next. So, we have 30 degree. Ibig sabihin, ito si shorter leg. Since meron na si longer leg na 2 square root of 3, so, ibig sabihin, ang shorter leg natin ay 2. Kasi, nung dinugtungan natin ng square root of 3, so, longer leg na siya. So, 4 naman si hypotenuse. So, number 9. So, ito na po yung mga sagot natin. Ayan. So, tingnan nyo kung nakuha nyo yung tamang sagot. Okay po, next activity tayo. O, tingnan natin. Hanapin nyo ang exact value ng secant 30 and cotangent 60. So, tingnan nyo lang po dun sa table. Ayan.
So, ito yung table natin. So, ang secant 30, ito yan. So, secant 30. So, 2 square root of 3 over 3. And then, ang cotangent 60 naman, cotangent 60, square root of 3 over 3. So, ipa-plus daw. So, i-add na natin. So, ganun din. So, square root of 3 din ang sagot. Kasi makakancel lang naman si 3 sa taas at 3 sa baba. Okay po? Next. Ito naman. What is the measure of sine 30 square tapos cosine 45 square? Tingnan natin yung solution. So again, try nyo muna sa notebook kung kaya nyo ma-solve. And then, pag na-solve nyo na, may sagot nyo na. So, continue na itong video. So, tingnan natin. So, hanapin natin si sine 30. So, sine 30 is 1/2. Cosine 45 is square root of 2 over 2. So, lagay na natin dito. So, pareho silang i-square kasi may square yung ating given. Ayan. So, square na natin. So, ang square ng 1/2 is 1/4. Ang square naman nito ay 2 over 4. So, again, same lang naman ang denominator. So, hindi na tayo mag-LCD. So, ang sagot natin, 3 over 4. So, yan po si ating example number 2. So, sana po naintindihan po ng lahat. Kung meron pong question, pwede po mag-chat sa akin para sa clarification. Thank you po. Good luck.